Hello guys, hello everyone. Ako'y kakain ngayon, nagutom ako. May ubo pa rin ako as usual. Tsaka parang lumala yung runny nose ko pala. So, pray muna tayo. Hello everyone, kamusta ang lahat? Dito ngayon sa Hong Kong, mag-alas 5 na is yung temperatura pala ngayon dito is 12 degrees. So, as usual, lalaan na naman yung amo ko dito. Wala sila dito. Dapat kasi talaga pag Sabado is day off ko sana. Tapos, binago nila ng Sunday. Kaya, ayun, umalis sila. Ako naman dito sa bahay. Doon sila magdi-dinner sa labas. So, nagutom ako. Nagpaalam ako bago sila umalis. Sabi ko, pwede bang bumaba ako? Bili ako ng pagkain ko. Tapos sabi ng amo kong babae, wala ka bang maluto dyan? Tapos sabi ko, may itlog, may karne kayo dyan, baka. Alangan naman magluto ako para sa akin. Ako lang mag-isa. So, bumili ako ng siumay. So, ito pala. Nakakatuwa itong siumay, guys. Alam nyo ba? Napaka-ignorante ko dito. Mag-8 years ako dito sa Hong Kong. Last year pa akong kumakain ito. Hindi talaga ako nagbibiro. hindi ko na ano. Para bang pag may nakikita akong kumakain ito, parang hindi ako na-excite, hindi ako nag-ano. Hanggat sa hindi pala, nung pandemic pala yun. Nung pandemic, mga restaurant dati kasi kalimitan sarado. So dito sa malapit sa building namin, merong 7-Eleven dito. Sorry. Merong 7-Eleven dito na nagtitinda ng siumay. So nagkataon day off ko 'yon. Kahit pandemic, pag nagdi-day off kami, pwede naman pinapayagan naman kami ng amo ko na lumalabas, pero yun nga lang, masyadong mag-ingat. Nung medyo nag-okay na, pero nung kasagsagan pa pala, hindi kami lumalabas. Nung medyo okay na yung nung pandemic. So, bumaba ako, day off ko yun eh. Nung ko, may nakita kong mga Pilipina doon, ito yung pagkain nila. Sabi ko sa sarili ko, hindi talaga ito, hindi ito gawa-gawa. Totoo talaga ito. I-try ko nga yung siumay na yan, sabi ko. Kasi kahit sa Pilipinas, hindi ako kumakain nito. Tapos sabi ko, i-try ko nga yung siumay na yan. Nung na-try ko, sabi ko pala doon sa isang Pinay, masarap ba yan? Tapos sabi niya, hindi mo pa natikman to? Hindi pa. Ilang taon ka na ba dito? Sabi ko, tagal na, 5 years na ako dito, sabi ko ganun. Sabi ko, hindi mo ba tatikman to? Kasi sa Pilipinas, hindi ka kumakain ito? Hindi. Sabi ko ganun. Tapos, ano bang mga dyan, flavor dyan? Sabi niya, pwedeng gusto mo maanghang, sabihin mo lang na gusto mo spicy, ganun, sabi niya ganun. Hindi bumili ako. Nung pagkabili ko, nagustuhan ko siya. Sabi ko, masarap pala. Biruin mo, ignorante ako dito. 5 years ako dito sa Hong Kong bago ako kumain ng siumay. Ano ba yan? Totoo, hindi ako nagbibiro. Kaya, ko siya. Masarap pa ito. Pero, ang hindi ko gusto yung fishball. Hindi ko gusto yun. Doon sa 7-Eleven. Nalalansahan ako. Kumakain ako ng fishball. Pero yung fishball nila na may curry, hindi, ayoko. Parang naaamoy ko pa din yung isda. Alangan naman mag-amoy baka, fishball nga, loka. Totoo talaga. Parang hindi ko pa na hindi ko siya tinatry na tikman kasi yung alaga ko minsan nagpapabili doon. Ayoko yung amoy. Kaya minsan nag-crave ako ng siumay. Bumibili ako ng siumay. Dito sa Hong Kong, guys, pag may gusto kang kainin, gagastos ka talaga ng pera. Kasi yung pagkain nila dito, kung ano yung pagkain nila, yun ang mo.
Maswerte nga lang ako dito sa amo ko kasi ako yung nagdadala ng budget sa bahay sa pagkain. Kaya ang sabi naman niya, instruction naman niya sa akin, pwede ka magluto kahit Filipino foods as long as hindi maanghang. So dito, Filipino foods yung ano namin, yung kalimitan, mga adobo, chicken adobo, mga embutido, mga bula-bula, yung gano'n. Tortang talong, paborito nilang tortang talong, sarsyadong istay, mga ganun, mga simpleng pagkain Pinoy. Kaya, nakakaano ako, hindi masyadong in-check yung putahe namin ngayon na ako na yung katulong nila. Kasi hinahayaan na lang niya akong kung ano yung ihain ko sa kanila eh. Pag hindi naman niya nagustuhan, sabihin niya, wag mo nang ulitin lutuin ito, sabihin niya. So far naman, wala naman. Wala pa naman siyang sinabing, huwag mo nang ulitin kainin to. Mahalata ko lang, hindi masyadong lang gusto. Yung ganun. Kaya, hindi ko na inuulit. Pag, ako na lang mismo yung ano, pag masyadong nakikita ko na hindi nila masyadong gusto yung niluto ko. Pero sa awa naman ng Diyos, paborito nila yung chicken adobo. Ang ano ng ubo ko, guys, nandidisturb na ako sa ubo ko eh. Totoo lang. Ano na to? More than 2 weeks na to eh. Ano ko na, naubos ko na yung antibiotic ko. Meron pa din. Iwan ko ba? Sorry talaga. Meron pala akong kaibigan na nagtanong sa akin. Bakit ako minsan nagba-vlog, parang hindi masyadong nagsuklay. Lalo na dito sa bahay, hindi daw ako nag-ano. Sabi ko naman, magpakatotoo lang ako sa vlog ko. Kumbaga, kung nandito ako sa bahay, nagtatrabaho ako, tapos, kumbaga, sinisingit ko lang yung pag-vlog ko, lalo na pag, oras ng pagkain, tapos wala sila dito. Alangan namang mag-ano pa ako, edi, mas maganda na yung makikita ng mga tao, na, ay ganyan siya kasi nasa bahay siya ng amo. Alam nga namang naka-make up tayo dito sa sa bahay ng amo natin, 'di ba? Maganda na yung magpakatotoo. Kasi ang sabi ng isang friend ko, ano ka ba naman, hindi ka man lang nag-lipstick doon sa vlog mo na yon. Sabi niya gano'n, hindi ka man lang parang halata na hindi ka man lang nagpulbo. Sabi ko, yung vlog kasi na yun, kumakain ako. Kumaga nasa bahay ako. Oras ng trabaho yun. Lang ako. Siningit ko lang yung pag-vlog ko. Kasi kumakain ako. Tapos lang nga namang mag-ano pa ako. Hindi na. Mabuti na yung nakikita ng ng mga subscribe. Mga yung na nanonood ng videos ko na ay nasa bahay siya. Nasa bahay siya ng amo niya. Hindi ba ganun? Meron naman tayong medyo maganda-gandang mga itsura natin, lalo na pag day off. Doon lang naman tayo talaga, kumbaga, namumustura kapag day off, diba? Dati, kwento ko sa inyo, nang bago pa lang ako dito sa Hong Kong. Merkulis pa lang. Nagme-message na yung mga friend ko. Uy, ano yung suot natin sa day off? Ganon, no? Tapos, uy, mag-jumper tayo. Uy, ganito tayo. Yung ganito na. Kaya, linggo-linggo talaga. Iba-iba yung damit sa post. Merkulis pa lang. Nag-isip na kung ano yung suot sa day off. Kami, pag naisip ko yon, natatawa ako. Sa totoo lang. Nung bago pa ako dito sa Hong Kong. Pag naisip ko yun, Diyos ko po, bakit ko ginagawa yun? Ang dami. Alam ko maraming nakaka-relate nito eh. Tapos, pag pag nagsawa ako sa ganun, yung tuwing day off ba, pagka lakad ng lakad, sa park. Tapos, dati, nagsisimba ako sa Xiongwan pa eh. Malayo dito sa, Mount Shan kasi kami dati, pero malayo. Nasa loob pa ako ng church. Misis na yung mga friend ko na mga Catholic sila, kaya hindi sila sumasama sa akin kasi Christian yung yung church ko. Misis, uy, ang tagal ng ninyo simba ninyo.
tagal naman yan. Nandito na kami sa labas. May ganito, lumabas ka na dyan. Huwag mo nang tapusin yung ganun ba. Tapos pag naisip ko yan ngayon, natatawa ako. Sabi ko, Diyos mio. Naku, nag-i-effort akong magpaganda dati. Yung nakaready na yung isusuot ko sa next day off. Pag naisip ko yung ganun, natatawa ako. Diyos ko, ano ba yun? Pero habang tumatanda tayo, hindi na, ayoko na, wala na akong pakialam sa isuot ko sa day off as long as hindi naman malaswa pag nagpunta ako sa church. Yun, yung na, tapos hindi ko na pinoproblema kung ano yung isuot ko sa next day off. Kontento na ko sa pag naisip ko yun, iwan ko, matatawa talaga ako sa sarili ko pag naisip ko yung mga ganun, yung bago pa ako dito sa Hong Kong. Na nag-i-effort talaga kung ano yung isuot sa day off. Ano ba yan? Pero yun nga may kasabihan nga tayo habang tumatanda tayo, 'di ba? Nagbabago yung mga interest natin sa buhay. Nagbabago yung natin. Dati kailangan talaga 20 off talaga, may post talaga yan. Kailangan pictorial talaga, kung todo pictorial talaga yan. Para may post lang. Selfie talaga lang. Ngayon, wala akong pakialam mo eh. Ang daming day off na wala akong picture. Pag napipicture ako, mga group picture na lang. Yung bihira yung magsusulo ako. Yung gano'n. So, wala na sa, pag naisip ko nga, sabi ko, wala na talaga, tumatanda na talaga ako, hindi na mapigilan. Kasi nag-iba na yung nag-iba na yung mga interest ko sa buhay. Tapos, parang naiilang na ako mag-silpi-silpi. Wala na, tumatanda na si Queen Teresa talaga, sa totoo. Nakakatawa. Natatawa ako pag naisip ko yung mga ganun, yung ginagawa namin dati. Tapos pag may mga bagong pasyalan, mga bagong dekorasyon sa Hong Kong, talagang puntahan namin yan. Tapos kung todo kami yan, kung todo picture kami dyan, para may maipost lang, parang ganun. Tapos nagsawa ako. Siguro mga almost a year din ako na ganun, nung bago pa lang ako dito. Tapos naisip ko, parang tanga, day off, tapos pagka uwi mo pagod ka kasi lakad ka ng lakad. Kung saan-saan kayo nagpupunta. Yung ganun, pasyal kayo ng pasyal. Kaya nagtigil ako sa simbahan, nagtigil ako sa church. Ganun. So, isa na din yung factor ng yung edad ko. Yung edad ko ba? Ganun na din. Kasi, medyo tumatanda na tayo eh. Na-share ko lang sa inyo guys, yung nakakatawang ko dito sa Hong Kong, mga experiences ba? Nung bago pa lang ako dito sa Hong Kong. So, ayan guys, tapusin ko na itong kwento ko na ito. Alam kong maraming nakaka-relate na nandito sa Hong Kong na ganyan yung pagtuwing day off. So, ayan, sa hindi pa nakakapag-subscribe, please click like and subscribe at saka pakiclick na din yung bell all para magiging updated kayo sa mga upcoming videos ko pa. This is Queen Teresa, wag na wag kalimutan na sa lubungin sa umaga, isang magandang ngiti at isang taimtim na panalangin. Bye-bye! God bless everyone! This is Queen Teresa. Bye-bye.